sa simpleng oyster mushroom na meron tayo sa tahanan, tayo makapagbubulang lang na. Kaya tingnan niyo ba aking pagbubulang lang ng aking oyster mushroom. Ang una nating ginawa ay itong kinukudkod ko muna yung bawang para talagang yung makatas niya ay makuha natin. Kumuha muna ako ng 2 tangkay ng mushroom, bagong-bago pa lang itong bunga. At akin itong hihimayin sa ating kawali, kaldero na walang mantika. At ito'y meron siyang sariling katas. Kita nyo naman na akin nilagay lang yun sa kaldero natin. At nilagay ko yung mga samya, ang bawang, luya, masarap ang luya, sibuyas. At ilan itong hahaluin at lalagyan natin ng konting asin para lumasa. Yung makita niya yung aroma niya lalabas, kakatas yun ng sarili niyang lasa ang mushroom, oyster mushroom. At pagkatapos natin masangkot siya sa sarili niyang tubig, ating lagyan ng tubig na at ito'y pakuluan. At ako'y gusto ko yung medyo maangang-anghang, kaya ito'y aking hiniwaan ng sili. At meron itong red amaranth at sili na dahon. Napakasustansya ng dahon ng sili sapagkat ito nagpapababa ng ating kolesterol, blood pressure, at kumataas ang ating sugar, nakapagpapababa din. Mayaman ito sa vitamin A, kaya ito masarap itong lagi natin gagawin, pinakabulang lang. Ito lang talaga ay pinakaulam na natin sa umaga, malasa na. At dahil pa natin ang nakakain ng nilagang baka kapag ito'y ating nagawa, itong ating bulanglang ng oyster mushroom at saka itong ating sili. Kita niyo naman ang aking simpleng oyster mushroom na aking ginisa lamang, na aking sinangkutsa. Maganda sasangkutsahin lang natin ito sa kanyang sariling tubig kasi may tubig na siya, hinugasan natin. Atin siyang isasangkutsa sa sibuyas, bawang, luya, at saka natin lagyan ng tubig. Napakasimple ng ating ginawang soup. At ngayong umaga tayo meron ng uulamin ng soup na mushroom. Marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga ka-natural ni Pastor Vito. Atin tikman na. Harap. Mainit pa. Ang sarap talaga ng dahon sili na ating ilalagay dito. Sariling tanim. At itong sili ay medyo maangang-anghang na.